Sinakay na rin ni Adrian ang mga maleta at ibang mga gamit. Si Sander naman ay iniayos niya ang higa sa likod na upuan para hindi magising dahil tulog na ang kanilang anak. Tara na love, sakay na. Wika ni Adrian at pinagbuksan ng pintuan ng sasakyan si Sofia. Salamat love. Ngiting sabi ni Sofia kay Adrian. Madaling araw sila umalis para hindi mainit ang kanilang biyahe. Nakatulog na si Sofia sa biyahe dahil na rin sa pagod. Pinagmamasdan ni Adrian ang kanyang mag-ina. Hindi niya kayang malayo sa mga ito. Kaya gagawa siya ng paraan para hindi makasal kay Cassandra kahit pa mawala ang kanyang mamanahin sa kanyang daddy. May ipon naman siya at pwedeng panimula sa panibagong negosyo. Huwag lang malayo sa kanyang mag-ina na bumuo sa kanyang pagkatao. Makalipas ang 4 na oras, ay nasa Session Road na sila. Naghanap si Adrian ng pwede nilang kainan na restaurant para makapag-almusal muna sila. Ginising niya si Sofia at kanilang anak para kumain muna ng agahan. Good morning, mag-almusal tayo. Saan niyo ba gusto? Masiglang bati at tanong ni Adrian sa kanyang mag-ina. Good morning love. Bati ni Sofia at humalik sa pisngi ni Adrian. Good morning po, Daddy. Pagbati din ni Sander sa kanyang ama. Sa McDonald's na lang tayo. Gusto ko lang mag-coffee. Suwestyon ni Adrian. Sige po, Daddy. Pagsang-ayon ni Sander. Kaya nang may madaanan silang McDonald's, ay huminto na siya para makapagpahinga din siya sa pagmamaneho. Pumasok na sila sa loob at umorder na siya para sa kanyang mag-ina. Kape at pancake ang sa kanila ni Sofia at hot chocolate naman kay Sander. Pagkarating natin sa rest house, magpapahinga lang tayo tapos mamamasyal tayo sa Burnham Park. Ani ni Adrian sa mag-ina. Sige po, Daddy. Gusto ko po yun. Masayang sabi ni Sander. Nang matapos na silang kumain, ay nag-take out na lamang sila ng mga burger at fries para kainin habang sila ay nasa biyahe. Makalipas ang 1 oras, ay nakarating na sila sa rest house ni Adrian at sinalubong sila ng katiwala na si Aling Martha at Manong Raul. Magandang umaga po, Sir Adrian. Magandang umaga po, Aling Martha at Manong Raul. Mag-ina ko po pala, si Sofia at Sander. Pagbati at pakilala ni Adrian kila Sofia at Sander. Magandang umaga po. Nakangiting pagbati ni Sofia. Good morning po, Aling Martha at Mang Raul. Malambing na pagbati ni Sander sa dalawang matanda. May anak at asawa na po pala kayo, Sir Adrian. Sa bagay, matagal na rin po kayong hindi napasyal dito sa rest house nyo. Nagtakang tanong ni Aling Martha. Nako, mahabang storya po, Aling Martha. Akyat na po kami. Patulong na lang po sa mga gamit na iakyat sa mga kwarto namin. Nakangiting sagot ni Adrian. Sige po, Sir Adrian, para makapagpahinga na po kayo. Sagot naman ni Mang Raul. Salamat po, akyat na kami. Paalam ni Adrian sa dalawa. Kinarga naman niya ang kanyang anak paakyat ng hagdan. Si Sofia naman ay nakasunod lamang sa kanila. Huminto sila sa isang silid at binuksan iyon ni Adrian. Sander anak, ito ang magiging kwarto mo rito sa rest house natin. Paliwanag ni Adrian. Wow, Daddy! Ang ganda po! Salamat po! Masayang sabi ni Sander. Para sa'yo lahat ng laruan at books na yan ha. Pag magutom ka, may personal ref ka dyan para hindi ka nabababa sa kusina. Nakangiting sabi ni Adrian sa kanyang anak. Opo, Daddy. Thank you. And I love you po. Malambing na sabi ni Sander. Yumakap at humalik siya sa kanyang ama. Hinagka naman ni Adrian si Sander sa noo. Sa kabilang kwarto lang kami ni Mama Sofia mo anak. Magpapahinga lang kami. Paalam ni Adrian at lumabas na sila ni Sofia sa kwarto ni Sander. Hinawakan ni Adrian ang kamay ni Sofia nang pumasok sila sa kanilang kwarto. Pagbukas ni Adrian ng pinto, ay bumungad kay Sofia ang nakasulat sa malaking kama na
Will you marry me, my queen? Gamit ang mga rose petals at may mga lit lights na nakapaligid. Siya namang pasok ni Sander, dala ang bouquet of roses. For you, Mama. Nakangiting abot ni Sander sa bouquet of roses at yumakap sa kanyang ina. Salamat, anak ko. Hindi niya inasahan, nakasabot ito ng binata. Kinuha naman ni Adrian ang isang kaheta ng singsing na nasa kanyang bulsa ng pantalon at agad siyang lumuhod sa harap ni Sofia at nag-proposed. Will you marry me, Sofia? Seryosong tanong ni Adrian sa dalaga. Si Sofia naman ay nagulat kaya siya ay naiyak na lamang at naluluha na sinagot si Adrian. Yes, Adrian. Sagot ni Sofia bago inabot ang kanyang kamay sa binata. Pagkasuot ni Adrian ng singsing kay Sofia, ay agad siyang tumayo at niyakap ang kanyang nobya. Hinagkan niya rin ito sa labi. Pumasok din ang kanyang dalawang katiwala at nagpalakpakan. Congratulations po, Sir Adrian at Ma'am Sofia. Ani ni Aling Martha. Congrats po sa inyo. Saadi ni Mang Raul na kasama din sa plano na yon. Congratulations po, Mama at Daddy. Sana bigyan niyo po ako ng kapatid. Nakangiting sabi ni Sander at yumakap sa kanyang magulang. Nagtawanan naman sila, maging sila Aling Martha at Mang Raul. Kinabukasan ay agad na nag-ayos sila Adrian at Sofia para sa kanilang simpleng kasal. Kinausap na niya ang kanyang kaibigan na mayor sa Baguio para sa madali ang kasal nila ng kanyang nobya. Simpleng ayos lang din ang kanilang suot at ang best friend lang ni Sofia ang kanilang bisita at kanyang mga katiwala na sila Aling Martha at Mang Raul para maging saksi sa kanilang kasal. Nakasuot ng simpleng puting long sleeve polo, khaki pants at brown na sapatos. Napakasimple kung titingnan pero pag nakasuot kay Adrian ay napaka-eleganteng tingnan ng binata. Ang bride naman na si Sofia ay naka-white long sleeve dress na hapit sa kurbada ng kanyang katawan. Ang kanyang bouquet ay gawa sa sunflower. Simpleng wedding dress pero dahil si Sofia ang nagsuot ay nagmistula siyang prinsesa at napaka-elegante din niya. Ang kanilang anak ay nakasuot ng long sleeves, khaki pants, brown na sapatos at may bow sa bandang lieg. Napaka-cute ni Sander at siya ang ring bearer ng kanyang mga magulang. Napakasaya naman ni Elena na makitang ikakasal ang kanyang best friend sa lalaking mahal nito at ama ng kanyang anak. Dahil alam niya ang mga pagsubok na pinagdaanan ni Sofia. Hiling na lamang niya ay magtagal ang dalawa at malampasan ang kanilang mga parating pa na pagsubok. Mag-uumpisa na ang kanilang kasal dahil dumating na ang mayor na kaibigan ni Adrian. Hindi maalis ang ngiti sa binata. Ganon din kay Sofia. Maging ang mga saksi ay hindi maialis ang mga ngiti sa labi. Labi silang sumaya nang sabihin na ng mayor na you may now kiss the bride. Kaya nagpalakpakan ng mga witness sa kasal na sina Elena, Aling Martha at Mang Raul. Congratulations, Beshi! Masayang bati ni Elena at niyakap ang dalaga. Maraming salamat, Elena. Masayang sabi ni Sofia at yumakap kay Elena. Congratulations po sa inyo, Sir Adrian at Ma'am Sofia. Masayang bati ni Aling Martha at Mang Raul sa bagong kasal. Congratulations po, Mama and Daddy. Gusto ko na po ng baby girl na kapatid. Paglalambing na sabi ni Sander at yumakap sa kanyang magulang. Matutupad ang kahilingan mo, anak. Nakangiting sagot ni Adrian at kumindat pa kay Sander. Kaya naman, nagtawanan silang lahat. Humiti naman si Sander bago humawak sa kanyang tiyan. O bakit, anak? Nag-aalalang tanong ni Sofia sa kanyang anak. Nagugutom na po ako, Mama. Sagot ni Sander. Tara, punta na tayong reception para makakain na tayong lahat. Gutom na ang pogi kong anak. Natatawa na lamang na sabi ni Adrian. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang bagong asawa at anak na si Sander. Nirentahan na ni Adrian ang isang restaurant na sikat sa Baguio para sa kanilang reception ng kasal. Surprise niyang lahat kay Sofia at siya lahat ang umasikaso. Katulong na rin sina Elena, Aling Martha
at Mang Raul. Simple man ang kanilang naging kasal, magarbo naman ang hinandang pagkain. Kaya magana silang kumain, kasama ang kaibigan niyang mayor na nagkasal sa kanila ni Sofia. Masaya rin silang nagkwentuhan habang nag-iinuman. Congrats pare, masaya ako para sa'yo Adrian, dahil nahanap mo na ang babaeng makakasama mo habang buhay at bumuo ng pagkatao mo. Pagbati ni Mayor Patrick Suarez. Maraming salamat din pare. Pinaunlakan mo ako na ikaw ang magkasal sa amin ni Sofia. Masayang sabi ni Adrian at nakipagkamay sa kaibigang mayor. Kahit ilang beses ka pang ikasal, basta kay Sofia lang ha. Hindi ako tatanggi sa'yo. Natawang sagot ni Mayor Suarez at numisi kay Adrian. Loko ka talaga Patrick. Paano ka ba nanalong mayor? Puro kakalokohan. Pagbibiro ni Adrian at ininom ang kanyang wine. Hinanap ng mga mata ni Adrian si Sofia. Nakita niya ito na nakikipagkwentuhan kay Elena. Ang ganda ng kanyang asawa at napakabait. Wala na siyang mahihiling pa. Sana lang, tigilan na siya nila Cassandra at ng kanyang daddy na ipakasal sa anak ng kasosyo nito. Ayaw niya na panghimasukan ng mga ito ang kanyang personal na buhay. Saan nga palang honeymoon niyo? Tanong ng kaibigan. Gusto kong pumunta kami sa Sagada, pero mga 3 araw lang dahil ayoko maiwan ng matagal si Sander. Doon na kayo magstay sa transient house ko. Pag-alok ni Patrick. Oo ba? Maganda yon para makalibre. Nakangiting sagot ni Adrian. Baka gusto mo rin bilhin yung property ko na yon. Tanong ng kaibigan. Bakit mo naman binibenta? May mga gusto lang ako kalimutan sa transient house ko na yun. Sagot ng mayor at numiti na lamang kay Adrian. Sige, saka ako magdedesisyon kapag nagustuhan ni Sofia at ireregalo ko na rin sa asawa ko. Nakangiti rin na sambit ni Adrian. Nag-cheers silang magkaibigan para sa kasal ni Adrian at Sofia. Nagpasalamat muli siya kay Patrick dahil kahit papaano ay nabunutan na siya ng tinik at nabawasan ng kanyang problema. Masaya siya dahil kinasal na sila ni Sofia. Kahit hindi in grande, ang mahalaga ay legal na silang mag-asawa. Ayaw niyang makasal kay Cassandra at lalong ayaw niya na makasama ito habang buhay. Alam niyang hindi siya mahal ni Cassandra. Sumusunod lang ang dalaga sa mga gusto ng daddy nito para ma-emerge ang kanilang kumpanya at maging ang kanilang mga kayamanan. Kahit itakul siya ng kanyang daddy ay tatanggapin niya. Huwag lang malayo sa kanyang mag-ina. Bibilhin niya ang transient house ng kaibigan at ipapangalan niya kay Sofia. Dito niya muna patitirahin ang kanyang mag-ina para hindi pagtangkaan ng masama ni Cassandra. Hindi rin alam ng kanyang daddy ang rest house niya dito. Ililipat niya rin niya ito sa pangalan ng kanyang anak para kung ano man ang mangyaring masama sa kanya ay may maiiwan siya sa kanyang mag-ina. Nararamdaman niya na may masamang mangyayari sa kanya dahil kilala niya ang pamilya ni Cassandra. Mga sakim ang mga ito. Gagawin ang lahat, makuha lamang ang kanilang gusto. Kaya pinagplanuhan niya ang lahat. Ano kaya ang pagsubok na pagdadaanan ng mag-asawa? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share and subscribe for more updates. Maraming salamat po!